Sorry, wala palang naku, pangit ang ilaw. Ano ba yan? Bakit ganyan? Kasi alam nyo, hindi na summer, winter na. Kaya hindi na maganda ang panahon dito sa Europa. Tapos na ang masasayang araw ng summer. At ngayon po ay simula na ang fall. Kaya madilim na. Kinakailangan na ng ilaw pag broadcast, no? Pero anyway, nakatabangi ata ako kasi nga pangit ang aking ilaw. Sandali, hanap ako ng lamesa para nakaharap tayo sa ilaw nang hindi tayo madilim. Baka lalo pang umitim ang maitim na si Harry Roque. Kaya dapat, ayan, lagyan natin ng lamesa nang hindi tayo umitim. Yan, okay. Mas maganda na po ngayon ang ating lighting dahil nakaharap na tayo sa bintana ngayong madilim. Nakita nyo, naka-jacket na akong light kasi nga po, ang temperature ngayon dito sa Europa, 23, no? Masarap naman po ito ganitong weather. Sa totoo lang, mas gusto ko itong ganitong weather kesa yung napakainit, walang aircon dito sa Vienna, no? Pero ngayon naman po ay tapos na ang summer, so tapos na ang mga shorts day, balik na ang mga light jacket at siguro after mga 1 month, mga medium jacket, tapos ayan ang winter pagdating na Oktubre. Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon, syempre yung 18th day na kanilang paninira kay VP Sara. Meron na ba silang nahita? Meron na ba silang patunayan? Well, sino ba yung nagtestigo ngayon? Yung nagtestigo ngayon ay walang iba po kung hindi yung Assistant Secretary sa Office ng Vice President at Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio. Nasa audience din si Attorney Laika Lopez, yung Chief of Staff at Undersecretary ni VP sa Office of the Vice President. Siya po ay nagtestigo bilang isang hostile witness kasi napatunayan naman ng prosecution na siya ay coterminous kay VP Sara, no? At siya talaga ay appointed as Assistant Secretary na meron talagang trust and confidence ang Vice President. Pero alam mo, ang problema kasi habang tumatawag ka ng mga malalapit na empleyado ni VP Sara, syempre wala kang aasahan na sila magtetestigo ng mga bagay-bagay na makakasira kay VP Sara. Hindi ko nga maintindihan kung bakit itong prosecution nagpupumilit na ang mga gawing testigo ay yung mga napakalalapit kay VP Sara. Wala talaga kayong mahihita sa mga taong malalapit kay VP Sara. Bukod sa kanilang relasyon, matino po kung kumuha ng tao si VP Sara, walang palakasan. Lahat po yan ay mayroong mga credentials, no? Kaya hindi po yan nakakapasok dahil malakas lang kay Inday Sara. Tinitignan po talaga ni Inday Sara ang kanilang mga credentials at sa aking karanasan, hindi siya umaasa ng mga recommendation lang ng mga malalapit sa kanya. No? Talaga ini-interview niya at sa katunayan may mga na-appoint siya nung DepEd siya na undersecretary na ako mismo may alinlangan pero dahil tinitignan niya mga credentials, hindi niya pinapansin yung mga intriga. No? Anyway, itong Assistant Secretary ay si Ortonio, siya din ang Assistant or Deputy Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ano bang nakuha lang nila? Well, ang nakuha lang nila ay siya yung gumawa ng, una-una inamin niya na humingi talaga sila ng confidential fund na 125 million galing kay Presidente Marcos at wala kaduda-duda na ang nagbigay ng confidential fund ay si Marcos himself na sa tingin ko nanggaling din sa confidential fund ni Marcos din. No? At siya rin ang nagprepara nung mga sagot ng OVP dun sa mga katanungan tungkol dito sa 125 million na confidential fund. Now, ang importanteng sinabi niya ay yung mga impormasyon na ginamit niya para sagutin ng COA ay nanggaling siyempre dun sa Special Disbursing Officer na naging testigo kahapon, si Gina Acosta, at saka yung Chief Security ni VP Sara na siya ring in charge sa disbursement ng confidential fund, walang iba kundi si Colonel Raymond Dante Lachica. Now, sinabi rin niya na yung tinatawag na protective intelligence reports. Ito yung mga reports kung paano nagastos ang confidential funds ay i-forward sa COA na sealed. Siya mismo ay hindi niya tinignan yan kasi syempre yan po ay mga classified information. Ito siguro yung dahilan kung bakit ayaw na lang patawag sila Chika dahil wala rin masasabi sila Chika dahil lahat ng paggasto sa confidential fund ay confidential at hindi po pwedeng masiwalat sa publiko. Kaya naman, nagkakaroon ng alinlangan itong prosecution na tawagin sila Chika, bagamat halata naman sa testimonya ni Gina Acosta, sa testimonya nitong si
itong si Ontorio ba ito, ni Antonio, na talagang sila chika ang susi sa lahat, pero nagkakaroon na alinlangan ng prosecution na siya ipatawag. No? Now, so yung prosecution ay tumutok dun sa explanation ng Vice President na yung cash advances ng 2022 ay obligations already incurred. Ang ibig sabihin lang naman po niyan, yan ay hindi sa aktual na nagastos, kung hindi, meron ng paggagastusan. No? At ito nga si Ortonio, dapat pa nga pasalamatan natin dahil nung nagkulang o nag-short dun sa cash na reconciliation niya, napilitang siya mag-advance ng 150,000 na kanyang sariling pera na naintindihan naman natin na kaya niyang i-advance kasi ang sweldo niya bilang isang salary grade 29 ay umaabot ng halos 200,000 pesos a month. Okay? Now, sinabi rin niya na yung pera ay binigay diretso sa mga impormante para sa gamot, para sa mga silya, para at iba pang mga gastos, although walang official receipts. Now, ang pinakamalakas na posisyon ng depensa matapos ang 18 araw na pag-aaksaya ng kaba ng bayan, 25 million a day, well, ang testimonya kasi ni Ortonio ay second hand lamang, no? Ang impormasyon na ginamit niya para sagutin ng COA ay nanggaling kay Acosta at kila Chica. So wala talaga siyang personal na pagkakalam kung paano na gastos ang intelligence funds. Pero ang pinaka-importante pa rin, matapos ang 18 araw na pagbibigay ng pagkakataon sa prosekusyon na ipakita ang pagkakasala o di naman kaya ang pagtataksil sa pagtiwala ng taong bayan ni VP, unang-una, wala pa rin kahit anong ebidensya na patunayan na si Duterte, si VP Sara mismo tumanggap ng pera, yung 125 million. Pangalawa, na siya ay nameke ng operasyon o di naman kaya ng mga acknowledgement receipt. Pangatlo, na siya ay nag-utos na mag-imbento ng mga tatanggap ng mga perang yan. At saka siyempre, wala rin ebidensya na 150,000 na shortage ay naging benepisyo para sa kanya. Ibig sabihin, miski sabihin na nila na merong mga poor accounting, merong pagkaka-rely sa mga subordinates at may kulong-kulang na dokumentasyon, wala pa rin pong napapakitang ebidensya matapos ang 18 araw at matapos ang 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16. Edi ano na po yan? 1, 2, 3, 4, 400 na yan. So mga 450 million ang nagastos sa paglilitis ni BP Sara, wala pa rin pong napatunayan ng prosecution na yung mga irregularidad ay dahil nangurakot at pinakinibangan ni Inday Sara yung confidential funds. Kailan kaya mapapatunayan ng prosecution na kinurakot ni BP Sara ang confidential funds? Kahit anong sabihin ni Erich, the law bender, the American, na stupid ang mga testigo, mas stupid naman ang kahit sinong senator judge na magsasabi na minapatunayan ng pangungurakot si BP Sara dahil wala sa kahit sinong testigo kay COA, kay staff ni VP Sara ang nagsabi na merong korupsyon at merong personal na pakinabang si VP Sara dito sa confidential fund na binubusisi ng mga prosecution at ng kalabang Marcos cum Dilawan cum Pinklawan alliance. Okay? So, wala pa rin silang napapatunayan at in other words, yung 25 million after 18 days ay nasayang na naman. Hanggang kailan kayo magpapatuloy na magwaldas ng pera ng taong bayan? Ako po ay nananawagan sa mga miyembro ng prosecution galing sa Kamara. Pag-aralan niyo po ang anti-graft law. Kapag kayo po ay naglulustay na talaga ng pera ng taong bayan sa walang kamuwang-walang, walang kahit anong benepisyong mabibigay sa taong bayan, yan po ay graft. At kapag kayo magpatuloy na mag-aksaya ng 25 million kada araw, bukod pa doon sa budget mismo na ibinigay ng Kamara de Representante sa prosecution team,
Dapat siguro malaman natin magkano binabayad nila sa mga private lawyers, no? Nakapagtataka po yan kasi mga LGUs, bawal po kumuha ng private lawyers. Ang kailangan na mag-represent sa mga LGUs, yung city fiscal o di kaya yung provincial fiscal, no? Pero ang Kamara kumuha ng sandamukal ng private lawyers. Magkano ang budget nyo dyan? At magkaroon nyo ng budget na binibigay nyo in addition sa sweldo ng mga kongresista sa mga public prosecutors, na mga miyembro ng Kamara de Representante. Ibig sabihin, yung winawaldas nyo, hindi lang yung budget ng Senado kada araw, baka may karagdagan budget pa nga yan dahil buong araw na yung kanilang pagdinig dyan, umaga ay paglilitis, hapon ay legislative work. Kapag naman patuloy paglustay ng ganitong kalaking halaga ng taong bayan, yan po ay graft dahil wala naman pong napapatunayan na kahit anong pagkakasala, kahit anong pagtataksil na nagawa si VP Sara. Anyway, bukas po, ewan ko ba kung ano na naman ang testimonya na ibibigay nila, pero bukas po ay araw ng, anong araw na ba? Wednesday, so meron pa po isang testigo. So anyway, titignan natin kung ano magiging recap ng testimonya ng testigo bukas, pero bukas ay cross-examination itong si Ortonio. So makikita naman natin kung anong puntos talaga na gagawin ng depensa. Ngayon, ang napatunayan lang ng prosecution, siya ang humingi ng 125 million. Siya ay nag-submit ng mga kasagutan sa COA kung paano nagastos yung 125 billion. Bagamat ang sagot niya na binigay sa COA ay sang-ayon sa mga impormasyon na binigay sa kanya ni Acosta at saka nila Chica. At saka siyempre, yun lang. Yun lang ang napatunayan, no? Wala na ibang napatunayan dyan, no? At yung yung minsan na nagkaroon ng kumbaga pondo na kakulangan na 150,000 na siya mismo ang nagpaluwal, na dapat man siguro saluduhan natin itong si Ortonio dahil talagang sa gustuhan niya na mag-balance ang kanyang cash accounting, pera niya, sa bulsa niya nanggaling ang pera. Patunay na ayaw niyang mangurakot, ayaw niyang mapulaan ang Office of the Vice President na kahit anumang anomalya. So mga kaibigan, alam ko parang wala na tayong interest dito sa impeachment kasi wala namang smoking gun, no? Ang yabang-yabang ng mga prosecution, we have the smoking gun, babatunayan namin si Sara kasala. Ayan tuloy, nabubusit ng taong bayan. Alam mo, pag ako talaga ay nag-spokes hour sa impeachment, wala nang interest sa taong bayan. Kinakailangan mag-usap na ako sa ICC para bumalik kayo at makinig. Kaya nga, mas konti siguro nanonood sa mga live. Buti na nga lang ay hindi na natin kino-cover live. Pero magbabago daw sila uli ng schedule. Kung babaklit sila ng hapon, pwede natin i-cover live. Ang issue, manunood pa ba tayo? Baka mamaya 50 na lang ang manunood kasi wala nang pakialam ang taong bayan dahil sawang-sawa ng taong bayan sa mga walang katuturang, paratang, wala namang ebidensya, puro yabang ng mga abogado ng prosekusyon. Diba? Puro porma. Maski hindi natin gusto ang kanilang mga forma. Okay, salamat po. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam ko, walang kwenta yung impeachment na yan, pero kinakailangan bantayan natin. Kasi in the end, kung sa kabila ng walang kahit anong kabalastugan na patunayan na ginawa si VP Sara ay sila magko-convict, huhusgahan natin yung mga mokong na senator judges na yan na maghuhusga kay VP Sara, hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa kanilang mga politikal na alyansa. Diba? At yung kagustuhan na mawala ng kalaban ang mga Marcos sa kagustuhan nilang magkaroon ng Marcos Part 2, Marcos Forever. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokesang-bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye! Camera. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, Lunes na naman, isang linggo na naman ng pagbabanat ng buto at paglalangoy sa mga tubig baha. Kayo naman, mga kapwa Pilipino, ang tanong ko, hanggang kailan ba kayo magtitiis? Nako, parang ba kayo mga sadista sa inyong mga sarili? Alam niyo naman bangag na nga yung presidente, wala na tayong pag-asa sa kanya, ayaw niyo pagsipain. At kayo mga dilawan, ha? Kakatapos lang ng August 21. Bakit kayo mga kain suka? Ako talaga ngayon, siguro gusto na bumangon ni Ninoy sa kanyang libingan. Dahil yung pumatay sa kanya, ngayon, kaalyado nyo na, no? Kapalit lamang ng mga bilyon-bilyones na babayad ng gobyerno para sa Hacienda Luisita.
yan naman ay pupunta sa pamilyang Coangco, di naman pupunta yan sa pamilya Aquino, no? So please lang, huwag natin kalimutan sinong pumatay kay Ninoy, bakit siya nagpakamatay, para nga po matapos na ang korupsyon ng mga Marcos sa ating gobyerno at magkaroon ng mas mabuting pamamahala sa ating bayan. Ngayon naman, ika-17th day ng impeachment, belat na naman sila kay Acosta. Wala silang nahita. 25 million na naman. Wala na naman pagkakasalang na patunayan na nagawa si Inday Sara Duterte. Ano bang nakuha nila ngayon? Yung alam na natin. No, dinisburse niya ang 500 million kay Colonel La Chica. Dahil si Colonel La Chica naman talaga ang chief security ni VP Sara. At siya talaga nakakaalam bilang isang PMAyer ang tunay na anyo na confidential funds at kung paano ginagastos ito. Si Acosta rin ay dati ng Special Disbursing Officer sa Office of the Mayor nung si VP Sara ang alkalde at pareho naman ang mga patakarang sinusunod nila at minsan hindi naman sila nagkaroon ng notice of disallowance sa COA. Now, nagkakaroon sila ng issue bakit daw hindi ibinigay ni Acosta yung pera sa mga final recipients. Naman, yan po ay mga ginagamit pambili ng impormasyon doon sa mga taga-bundok kung nasaan yung kalaban ng gobyerno, mga CPP-NPA ng mga terorista. Hindi naman para umakyat si Pobre Acosta para siya magpapirma doon sa mga nagtatago sa mga bundok, yung mga infiltrators sa CPP-NPA na natanggap nila ang pera. Let's be realistic. Huwag naman yung ganyan na talagang imposible ang inyong gustong mangyari. Ngayon, meron na ba sila napatunayan? Wala. Tuwan-tuwa yung prosecution na nagkaroon ng testimonya na ibinigay kina Chica. Hindi naman yung dinideny. Ang problema nyo, hindi nga si BP Sara tumanggap ng pera. So sabihin na natin nagkaroon ng pagnanakaw, nung nanakawin ni BP Sara, hindi naman tinanggap sa kanya. Diba? So ngayon, wala pa rin napatunayan matapos na naman ng 25 million pesos na pag-aksaya ng pondo ng bayan. Ang importante dapat mapakita, tinanggap ni BP Sara ang pera. Pangalawa, ginamit ni BP Sara sa kanya mga personal na mga gastusin. Ibig sabihin, kinurakot ni BP Sara, walang ganyang testimonya. Ano ba yan? Alam ko wala nang nanonood sa impeachment dahil wala namang saysay, pero maawa naman kayo sa taong bayan. Siguro dapat yung pera na ginagastos nyo para sa walang saysay na impeachment, tako, gawin na lang natin yan, gastusin na lang para sa mga makakain ng mga mahihirap. No? O kaya pabahay, o kaya gamot at libreng pagamot. Hay nako Pilipinas, hanggang kailan tayo magtitiis sa mga walang kwentong mga namumuno? Okay? Yung aking camerawoman, sasakay na ng trek, kaya magpapaalam na ako. Hanggang bukas, etong Spokes ang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye! Yan. Bye!